Magandang araw po o magandang gabi po, no, sa inyong lahat. Ito po ulit si Madam Mamay, ang inyong tarot guide. Saan ba papunta ang relasyon namin ng person ko? Para ito sa mga may third party po. Timeless reading lang po ito, no? At collective, kaya kung makasa-resonate ka, ito po ay para sa iyo, no? Isahan na natin. Yung energy na kukuha ko, no? Parang meron ditong energy na nagkakilala kayo, no, sa maling panahon, no? Maling pagkakataon. Dahil ang person mo ay nakatali na po, no? Nakatali na siya at talagang masasabi natin, no, na stable naman ang kanilang connection ng kanyang partner. Pero sa hindi inaasahan, no, na nagkaroon po, no, ng spark pagdating sa inyo, no? Kaya ang iyong connection ay talaga medyo mabigat po, no? Medyo mabigat. At nagkakilala kayo, no, doon sa sitwasyon, no, na parang punong-puno ka po, no, ng maraming problema o kagagaling mo lang sa isang breakup, no, na kaya parang dito, no, nagkaroon po, no, ng pag-uusap o pagkikita na hindi naman pinaplano o inaasahan, no. Kaya dumating sa sitwasyon, no, na kayo'y nagkakilala, no. Nagkakilala sa isang lugar o sa koneksyon, no, ng mga kaibigan at kakilala. At doon po, no, doon nangyari ang isang koneksyon, no, na parang nagkaroon kayo ng potensyal, no, na magkakilanlan, magkangitian, no, at syempre lumalim po ito, no, at nagkaroon po, no, ng parang na-less yung stress mo, no, dito sa pinagdaanan mo mula sa past, no, past relationship, no, na parang dito mo po nakuha, no, yung panibagong pag-asa o sigla na makakaahon at makakabangon ka o makapag-move on ka, no, sa iyong past relationship, no. Parang mas hinanap mo po, no, na magkaroon ng mas better na path para sa iyo o person, no, na talagang magiging dahilan para mas mabilis mong makalimutan, no. Kaya nakilala mo po, no, to si King na si King, itong person mo, no, na nasa isang malinaw, no, na sitwasyon, no, na hindi kayo nagkailangan, no? Parang andoon yung gaang ng feelings, no, gaangan kayo ng mga emosyon, at syempre, no, confident kayo sa mga naging usapan, no, na wala pong naging problema. Parang mainit po ang pagtanggap sa isa't isa, no, na pwedeng nagandahan ka o nagwapuhan ka, no, pero open tayo sa lahat ng gender po, no, na kayo na lang po ang mag-connect, no, dito sa connection na to, no. At syempre, no, dito po, no, parang feeling mo, no, parang sabi mo sa sarili mo, no, eto na yung magiging sagot, no. Parang feeling mo tatratuhin ka ng tama, no. At magiging magaang para sa iyo, no, ang pag-uusap o pagkikita ninyo, no, na talagang nasundan pa yun, ha. Nasundan pa ng sobrang ano, no, sobrang pag-iisip, no, na talagang andoon na agad yung passion ng isip mo na paano kung magkaroon, no, ng ganitong koneksyon, ganyang koneksyon, magugustuhan kaya niya ako, no. Parang masyadong na take advantage mo, no, yung first meeting ninyo, no, o talagang nagkaroon ng tinatawag na first sparking, no, para sa emosyon ng bawat isa sa inyo, no, na talagang dito, no, ay nagkaroon, no, ng isang sitwasyon na parang dumating kayo sa punto, no, na parang naging maliwanag lang sa inyo yung mga takot na nararamdaman ninyo o nararamdaman mo
no, na dito mo nakuha, no, yung parang hindi mo kailangan malungkot, hindi mo kailangan masaktan, no? Kasi doon sa past person mo, dumating ka sa punto na talagang sobra-sobrang sakripisyo ang naramdaman mo. Kaya andun yung energy na gusto mong lumaya, no? Kaya hindi nyo na malaya, no, ang inyong connection ay masyado na palang lumalalim kasi yung pagkikita nyo nasundan pa ng mas marami pang pagkikita, pag-uusap, no, na nagkaroon po no, ng mas magandang flow ng connection, no? Sabi nga sa Six of Cups, no, ito yung ilusyon na talagang parang nagiging maligaya ka, no? Nagiging stuck ka doon sa energy ng pag-uusap ninyo hanggang sa inyong nakalimutan, no? At sa Nine of Swords, no, na talagang nagkaroon ka ng strategy, no, na parang gusto mong mahook o magkaroon kayo ng kayong connection, no? At hanggang sa dumating yung panahon, no, o yung pagkakataon, no, na yung sobra-sobrang attachment mo o obsession mo dito sa person mong nakilala, no, ay lumalim, no, at nauwi to sa isang magandang koneksyon, no, na akala mo ito na yung magiging sagot, no, sa iyong buhay pag-ibig, no, na hindi mo na natanong, no, kung siya ay single, no, kaya walang information, no, na maaaring dumaan sa inyo kaya dumating sa point, no, na naging kayo, no, at doon po dumating yung maraming hesitation o takot, no, na lumalim na, no, o may nangyari na po sa connection ninyo, ha. Kaya dito po, no, parang nagkaroon kayo ng mabilisang mga bugso ng damdamin, no, na talagang sinunod ninyo yung mga nararamdaman nyo, no, sa inyong mga puso, sa inyong mga isip, no, kahit medyo misteryoso o misteryosa ang person nyo, no, hindi nyo na po ito natanong, no, dahil nga sa daloy ng pag-ibig o init ng inyong emosyon, no, tuloy-tuloy lang, no, doon, no, parang nahanap nyo yung balanse na emosyon, no, na akala nyo talaga siya na po ang magiging true person mo na magiging sandalan mo o magbibigay sa iyo ng respeto, pagmamahal, no, na talagang dito po, no, sa maikling panahon ng inyong pagkakakilala at pagkikita ay napakarami pong nangyari, no, na naramdaman nyo yung spark ng pagmamahalan at marami pong mga alaala o madalas po natulala ka, no, kapag naiisip mo yung mga nangyari sa inyo, no? Isang magandang koneksyon na nagpaligaya po, no, sa inyong mga puso, no, na dito ay nagkaroon po, no, ng sobra-sobrang pagmamahal pero meron palang isang tao, no, na nasasaktan sa kabila ng inyong mga saya, no, ng inyong mga tuwa. Dahil ito palang person na na-meet mo o nakilala mo, no, sa isang iglap ay naging kayo, ay meron po palang asawa, no? Meron palang nauna, no, sa buhay niya. Kaya talagang dumating, no, sa panahon na talagang nagkakaroon na kayo ng mga pagtatalo at pag-aaway, no? At talagang dito po, no, ay hindi maitatanggi, no, na talagang dumating kayo sa maraming conflict, no, o mga selosan, no, selosan na parang dito rin po, no, nararamdaman mo na hindi kanya kayang ipakilala, no, sa social media o maging sa mga close friend niya o sa family niya, no, dahil nga po si person mo ay nakatali na, no, nakatali na siya at talagang may nagmamay-ari na sa kanya nang hindi mo alam, no. Ito kasi yung pag-ibig na pinagsisihan mo, no, na parang nagpadalos-dalos ka na akala mo ito yung magiging sagot, no, sa lahat ng sitwasyon na pinagdaanan mo para maresolba mo o matapos mo yung problema mula sa past, no, na talaga ngayon ay nawalan ka na rin po ng control,
no, sa emosyon na nararamdaman mo at bigla ka pong nalungkot, no, dahil ang person na nakilala mo na akala mo ay susolusyon, no, sa isang problemang pinanggalingan mo ay meron palang pamilya, no, na ngayon ay parang malaki pong opportunity ang nawala sa'yo kaya parang nawawalan po ng gana, no, yung iyong person dahil parang gusto niya na po, no, na ihiwalay ang energy niya sa'yo, no? Kaya talaga madalang na rin po siya mag-message, no? At magparamdam sa'yo, no? Kaya madalas po natatanong mo sa sarili mo, no? Saan ba papunta ang relasyon namin ng person ko, no? Na ngayon ay wala na pong katiyakan, no? Dahil parang ang labis na kalungkutan mo ay parang gusto mo na po, no, na magkaroon ng distansya, no, pagdating sa kanya. Pero siyempre, no, yun ang nagpapasaya sa'yo dahil doon mo nakuha, no, ang isang pag-ibig na naging gamot, no, sa isa pang sakit ng pag-ibig, no. Kaya dito po no sinasabi pa rin ng iyong energy, no, na talagang parang sabi nga po dito ng energy mo, no, itong person mo ay madalang na rin pong magpakita sa'yo, no, kaya parang naging on and off ang connection na meron kayo, no. Pero pinipili mong maging tahimik o maging mapayapa o mas binibigyan mo siya ng katwiran, no, para hindi masyadong masira ang buong araw mo, no, at nagpapakatatag ka, no. Kaya mas pinipili mo na parang isang tabi lang, no. Sabi mo nga sa sarili mo, ilang pag-ibig pa ba ang aking pagdadaanan, no, bago ko makuha ang taong magmamahal o bago ko makilala ang taong magmamahal sa akin. Kasi parang feeling mo wala ng patutunguhan, no, itong connection na meron kayo, no. Kaya parang dito po na iisip mo, no, na gusto mo na lang pong mag-move on, no, kasi naging malamig din po sa'yo si person mo, no, na ayaw na rin po niyang sumagot sa mga message niya, no, ayaw niya na rin pong mag-reply sa mga text mo, ayaw na rin niyang sumagot sa mga tawag mo, no, na parang sinisikan na lang niya, no, sinisikan na lang niya, kaya talagang lagi mong natatanong sa sarili mo, saan ba papunta ang relasyon namin ng person ko, no. Kaya dito po no sinasabi sa Nine of Swords, no, na talagang nagpapakatatag ka, no. Nagpapakatatag ka sa lungkot dahil nagpapaulit-ulit po yung sakit na nararamdaman mo, no, na halos hindi ka na po kumakain, no, at hindi rin po nakakatulog dahil po sa sobrang pagsisisi po, no, na nagkaroon ka ng energy ng padalos-dalos, no, na pagpasok sa connection na hindi mo napag-isipan o hindi mo man lang inalam, no, kung siya po ay single, no, o walang sabit, no. Pero ano't ano man, huli naman na ang lahat, no. Sabi nga sikapin mo na lang na makabangon muli, no. Kung saan man papunta ang relasyon ninyo ng person mo, no, ay mas mabuti pa no, na ikaw na lang yung magpaubaya, no, kaysa naman manatili kang sabit, no, sa isang koneksyon na may nagmamay-ari na, no, para magkaroon ka po, no, ng kapayapaan, magkaroon po, no, ng dahilan para magsimula po ulit, no. At syempre, no, ikaw pa rin po ang magdedesisyon, no, para ikaw ay magkaroon po, no, ng panibagong, no, katatagan sa buhay mo. Siyempre, no, ang naging karelasyon mo ay may pamilya naman, no. Kaya dito po, no, magpapaulit-ulit po yung sakit na nararamdaman mo. Kaya ikaw na po ang mag-decide, no, kung saan man papunta ang relasyon ninyo ng person mo. Tiyak naman yun, hindi kanya pipiliin, no, dahil nga meron po siyang legal, no, na pamilya, asawa, no, at mga anak, no. At hindi ka rin po tanggap naman din ng kanilang pamilya o circle of friend niya, no. Kaya dito, no, malaki man ang nawala sa'yo, may mga takot kang nararamdaman, no, kailangan mo na rin po talagang ibalanse ang isip mo at kailangan mo na pong matanggap o ma-adapt na
ito po ay mabilis na dumaan o mabilis din pong mawawala, no? Kaya mas mabuti pang mag-adjust ka na po, no? At piliin yung tama para sa'yo, no? At para hindi ka naman po mahirapan, no? Kaysa naman po magpaulit-ulit yung nararamdaman mo na mapaglaruan pa ang emosyon mo, ma-stress ka pa, magkaroon ka ng anxiety o lumabas na para kang nagkakatrauma pagdating sa love, no? Kaya mag-decide ka na lang kung saan ka mas mapapabuti kasi ang iyong person na nakilala ay hindi ka naman po papanagutan, no? O hindi ka naman tototohanin, no? Kaya saan ba mapupunta ang relasyon namin ng person ko? Wala pong patutunguhan, no? Ang inyong koneksyon, kaya mas mabuti pa, mas maaga mag-adjust ka na po, no? At masakit man, ganon po talaga, no? Kailangan mo na lang talagang lumaban, kailangan mo na lang pong umiyak at muling bumangon, no? Dahil bata ka pa naman at marami pa naman pong darating na pag-ibig mula sa mga panahon na ikaw po ay maging malaya ulit, no? Sa maling pag-ibig na dumating sa buhay mo. Okay po, magandang gabi po o umaga, no? At marami pong salamat sa mga interested po, no, magpa-private reading, no? Andiyan po sa ano, no, sa link ang aming description, no? At punta lang kayo sa live, ha, anytime po kami po ay laging naka-live. Maraming pong salamat. Thank you po.